Hello Leo, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. This will be a reading for December 1 to 7 or the next 7 days. But this is also a timeless reading. Kaya kahit kailan mo man mapanood ito, kahit wala na doon sa mga petsang nabanggit ko, as long as natagpuan ka na itong reading na to, maaaring para sa iyo itong reading. At kung hindi naman ito tumutugma for you Leo, don't force it. It only means na hindi talaga para sa iyo yung reading. And I just want you to know na I am grateful sa lahat ng support ninyo, patuloy na pagsubaybay. Malaking tulong po yung inyong mga likes, shares, and comments, yung mga nagpapadala ng super thanks, stars, and yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa mga video ko. At sa mga interesado sa private reading ko, mag-book, mag-inquire, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or pakipanood hanggang dulo. Nandyan po lahat ng details including link. Mag-ingat sa mga impostor na gumagaya ng page ko. Make sure na pina-follow nyo yung legit na page ko. First card mo is Mountain, number 21. Leo, ito ay isang malaking sagabal sa iyo o malaking challenge na kakaharapin kasi bundok yan. Or maybe this time you can move mountains. Who knows? Pag sinabi natin you can move mountains, it means everything is possible as long as you have faith. As long as naniniwala ka. As long as hindi ka mag-give up kahit gaano man tong kalaking harapin mo. Okay, may mga bagay dito na parang it seems impossible pero depende na yan sa iyong determinasyon, Leo. Okay? Basta isang malaking blockage sa gabal or isang malaking delay. Pwede rin meron kang kalaban dito or challenge na kakaharapin. Basta something na mahirap i-move. Maybe you're dealing with a stubborn person. May tigas ang ulo. I hope hindi ikaw. Kasi parang meron ditong pagiging matigas ang ulo. Okay? Next card, you have Fox. Pwedeng may kalaban nga, binanggit dito. Ito naman ay pwedeng trickery. Manloloko. Someone naman pwedeng mag-take advantage sa iyo. Pwedeng merong hidden agenda, hindi maganda. Caution, no? So, itong card na to is warning na pwedeng may mga umaaligid na ganyang elemento or tao sa iyo. Leo, na pwede kang mahulog sa patibong, mabiktima ka niyan, ma-scam ka, ma-take advantage ka, maloko ka, diba? Okay? Okay, be careful with the Fox card. Oh, tatlong card ng danger. Oh, hindi naman danger tong bundok, pero this is something na mahirap kaharapin. Tao man ito or situation. Oh, so ito yung possible na threat. Pero may binanggit din kasing enemy eh. If ever, mahirap ka banggain to kung enemy mo to. Mag-ingat sa mga strangers. Mag-ingat sa lahat ng possible na threat or magpo-pose ng danger sa iyo. Tao man ito or hindi. Okay, be careful lang of traveling as you might encounter accidents. This is a warning card. Itong dalawang card mo is parehong warning. This is something na pwedeng panggulat, hindi mo inaasahan sa'yo. It could also mean harvest time kasi sight yan. O baka naman anihan period na. Or pwedeng consequences kasi sasabihin natin pag aanihin is something na itinanim mo, parang karma card, consequence card. So, kung ano yung action na ginawa mo, it could mean yung pinaka balik or repercussion. Okay? Mag-ingat sa mga matatalas. Mag-ingat nga about accident. Mag-ingat. Yun lang. Possible lang na may danger sa paligid mo and wina-warningan ka, dalawang card dito. Pwedeng tao, pwedeng hindi rin tao. Okay? Child, especially sa bata. Sino may mga bata dyan sa paligid? O maliit na bata, anak. Mag-ingat, no? Huwag masyadong matiwala, dear. Itong tatlong card mo. Huwag kang parang batang paslit na nagtiwala ka kagad. Kasi may danger na tao dito, bukod doon may danger na sitwasyon din.
Okay, kasi dito parang energy kasi itong innocent eh, naive, yung mga bata ganun eh, hindi nag-iisip ng masama, masyadong matiwala, walang kamuwang-muwang, wala pang experience, ba kasi ganito ka. So, lalo na sa mga investment or kahit saan, kahit lumalabas ka lang mamaya, nakausap mo na, budol ka na pala, na-hypnotize ka, may mga ganun. Oo, may mga nakita na ako, nangyayari talaga. So, mag-ingat lang ha, huwag masyadong matiwala. Kahit sabihin mo kakilala mo pa yan, alam mo yung pangalan, ganito, ganyan. Mabuti na yung safe, mabuti na yung maingat. O, huwag ipagkatiwala ang bata kung saan-saan. Kung may bata kang binabantayan o iniiwan-iwan kung kani-kanino. Bata ha, alam nyo naman ang panahon ngayon, Leo. Anak mo man yan, hindi. Okay, child, no, hindi naman ito, nakakatakot talaga. This is actually pagiging innocent, childlike, masayahin, optimistic. Ang mga bata, naniniwala sila sa dreams nila. Gusto nila maging superhero, gusto nila maging ganito, pure heart, cheerful. Minsan kailangan natin to, na parang, ibig sabihin nito, pwedeng loosen up, mag-enjoy ka naman, paminsan-minsan maging bata ka, like i-treat mo naman yung sarili mo. Hindi ko sinabing parang mag-isip bata ka na parang paminsan-minsan, mag-play ka naman. Okay? Baka masyado ka ng puro adulting. Minsan kailangan mo ring mag-enjoy, mag-relax, maging happy, light-hearted. Ayan. Pwedeng yun. Or pwedeng this is an indication ng something na bago. Like nagsisimula ka pa lang. Halimbawa, nag-apply ka, wala ka pang experience. Doon ka pa lang matututo. Marami ka pang dapat alamin, aralin. Pwedeng new chapter. Fresh eh. No? Parang nagsisimula ka sa level 0 and eventually nag-grow. Doon ka pa lang magkaka-experience. Doon ka pa lang matututo. Okay. So this is a beginning or a new chapter. Tingnan pa natin. Check ko lang yung charge ko guys. Wait lang, 92% na pala. Pause ko lang to. Ayan, sorry naman sa commercial. Tingnan natin. Iba pang cards mo, Leo. Hierophant. Page of Cups reversed. 10 Pence reversed and Hermit reversed. Okay, so may tatlong earth signs dito. Sorry, tatlong earth signs. Merong Taurus. Dalawa lang pala to. Virgo pala to. Isang Virgo, isang Taurus at isang water sign. Could be Cancer, Scorpio or Pisces energy. Na nakakadil mo or meron kang ganyan sa chart mo or may ganyan yung person mo, kadil mo sa birth chart nila. Sa bottom mo, you have Sagittarius energy. Okay, definitely meron kang kadil dito na someone na bata talaga. Pwedeng literal na bata siya. Mas bata na nga sa edad, mas bata pa sa isip. Whether ikaw yan o yung person na kadil mo. Meron ditong nagpapakita ng kanyang immaturity. Pwedeng nadi-disappoint ka niya dahil dyan sa pagiging immature niya, pagiging carefree, irresponsible, ayan. Puro walang responsibilidad, puro enjoy, inuuna. Kahit ito, tao na to, pwedeng nasa edad to, pero ganun lang yung ugali niya, ha. Or pwedeng talagang bata kasi siya. Okay, baka naman kasi may kadil kang bata talaga dito. Like anak, pamangkin, or kung sino man, or kung person mo yan ako. Napaka-immature nito. Pasaway. Oo, nakikita ko pasaway energy. May pagka-rebelde, may pagka-liberated. Oo. Pwedeng magkaiba kayo ng mga values, pananaw nitong tao na to. Oo. Pwedeng doon pa lang nagka-clash na kayo. Nagiging problema ninyo yung mga paniniwala ninyo. O pwedeng iba magkaiba kayo ng lahi or religion. Oo. Parang ang layo eh. Night and day. Pwedeng ganun. O kahit hindi kayo magkaiba ng lahi, magkaiba lang talaga yung mga ninyo, ugali ninyo, pananaw ninyo, nagka-clash. Hindi kayo magkasundo sa mga ganung bagay.
Okay, this is something na okay, so kawalan ng stability nakikita ko. So kung nagsisimula pa lang kayo netong person na to, dito pa lang sa umpisa, pwedeng nakaka-encounter ka na ng problema. Or kung ano man itong bagay na sinisimulan mo rito. Kasi meron ditong something na bago lang. Bago lang para sa'yo. Whether tao yan or situation or job, etc. And nakikita ko dito, pwedeng hindi ka magtatagal dyan. Hindi siya ganun ka-sustainable. Yung job na yan or business na yan or kung ano man yan, relationship. It's not meant to last. Leo, yun lang yung masasabi ko. Oo. Parang hindi magtatagal talaga. Fleeting eh. O kung success man yan, relationship or what. Maiksi lang. Maiksi lang yung panahon na gugugulin mo dyan. Or hindi talaga siya forever pa. Hindi pa siya yung hindi siya pang matagalan. Alam mo yun. Temporary lang yan. Merong pagre-resign sa trabaho. O baka itong person na to, kung sino man yung tinutukoy dyan, ikaw man yun, or merong ibang tao dito, walang trabaho na nagtatagal sa kanya. Alis siya ng alis, lipat siya ng lipas. Hindi ko alam po siya may problema. Hindi siya makatagal sa isa bagay na ginagawa niya. Relationship mo yung tinutukoy dyan, trabaho, ayan, walang stability. Okay, withdraw. Itong person na to, may mga bagay hindi niya tinatapos. Pagka ayaw niya na. Ganun siya ka-stubborn. Ganun siya ka-rebelde. Ganun siya ka-pasaway. Sabi ko nga, may pasaway energy dito. Whether relationship yan or trabaho. Merong paglayo dito. Pag-iwas. I-detach niya yung sarili niya kung sino man yung tinutukoy sa Hermit card. Pagdating sa love life mo, let your friends help you. Playfulness, passion, o yan. Mag-ingat ka dito. Maaaring mapaglaro. Mapaglaro itong person na to. Nakakonect mo. Or hindi ko alam kung sino sa inyo. Hindi ko alam kung kayong dalawa. Naglalaro ba kayo? Lalaro lang ba kayo dito? Laro-laro lang ba? Pwedeng hindi talaga ganun kaseryoso. Nag-e-enjoy pa lang. Oo, sabihin na natin. May mga passion. May mga nararamdaman dyan. Intense. Kaya lang pwede kasing ito yung stage na nagsisimula pa lang kayo kasi may beginning dito. Pwedeng hindi pa hindi pa natin masasabi if magtatagal. Pero pwedeng nag-e-enjoy kayo. Nag-e-enjoy kayo dito sa stage na to kasi this is pwedeng pa lang yung stage na getting to know each other, kakasimula nyo pa lang, ni-enjoy nyo pa lang, parang wala pang masyadong blueprint kung ito ay magtatagal or magiging mauuwi sa serious connection. Yes, but definitely there is attraction, andun yung flirtation, no? So yan. Sana makatulong sa itong reading na to. Leo, ay by the way, nakalimutan ko to. There could be movement or action with the Eight of Wands. Okay, may mga mabilis dito. Mabilis na pangyayari. Mag-ingat ka lang na maloko ka, ma-take advantage ka. Huwag ka masyado muna magtiwala kasi nagsisimula pa lang ito. Relationship man to, business or what. Baka madala ka sa bagay na mabibilis. So, ayan. Sana makatulong sa'yo to Leo. Love you. Take care and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.